The president appoints you. And then Undersecretary Claire Castro comes out with that press conference, right? Sinabi niyo na bastos kayo. Looking back, why did that happen? Parang ang investigador ng presidente pinaiimbestiga. Parang ganun po nangyari. What happened? You know, you said the right word, Karen, ano? Parang ako pa yung under investigation ngayon at parang ako pa yung akusado. Unang-una, nalito talaga ako na-confuse talaga ako kung ano talaga yung plano nila. Pwede naman nila akong kausapin Yeah. Kung ano yung may kasalanan ba ako, may nagawa ba akong mali, o ipinatawag lang nila ako at sinabi sana nila sa akin, ito yung framework mo, yung dito ka lang gagalaw, o ito yung scope mo. Pero wala bigla na lang sila nagkaroon ng press con. And if you notice, yung body language, it was a hastily arranged press con. Tapos makita mo yung mga nagtanong, nga doon parang sa akin from a personal perspective talagang planted pa nga yung tanong na yun, lalo na yung below the belt na diskaya. Kaya nalulungkot ako na gano'n at na-delay. Alam mo, ang masama nun yung impact nun na biglang umatras yung mga nakausap ko na mga testing centers o yung material testing centers and standards. Pati ibang mga lawyers, sabi na ayaw na namin. Pati yung ibang ang PNP biglang nag-stand down. Nakakalungkot. Oo. Oo. But do you have an explanation, I mean, to yourself, why suddenly there was, it's like it's like a 180-degree turn. Well, alam mo, it doesn't take someone to have some sort of yung term natin na rocket science to really understand it. Isa lang ang message nun, stand down. Huwag ka na mag-imbestiga muna, parang ganun yung message dun So anong gamit ko? Ano yung value ko dun sa ICI, no? Kung wala rin lang naman akong karapatan para mag-imbestiga. So, sabi ko nga I struck a nerve or probably several nerves. Kaya siguro bigla na lang akong pinahinto na ganun. And I heard na pati si Presidente was not aware Yun ang sinasabi sa akin Nagulat din daw siya Kaya, ewan ko kung saan kumuha ng instruction nito si Yusek Castro. So your sources tell you that the president did not actually order Yusek Castro to come up with that statement. I've always said when the PCO speaks, it's like they speak for the president. Yes, oo. Pero ewan ko kasi it's very unlike the president. Kumbaga hindi ganun ang personalidad niya Siya talaga sasabihan kanya Ganun kabait yung ating presidente. Pero for some reason, hindi ko alam kung ano nangyari. Kaya nagulat din talaga ako. Hanggang ngayon, nag-iisip palaisipan pa rin sa akin. Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as special advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Kumbaga, parang wala akong karapatang mag-imbestiga." Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusek Claire sa press con niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na at nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Kung iyon po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw ang kanyang pagdidesisyon. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay special advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presume that he is an investigator. Maaaring ganun ang mangyayari kung siya po ay nag-resign bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag-stay at manatiling mayor ng Baguio City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin nasan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na investigador. At sana po, maiwasan na po rin sana natin yung mga guessing game
na nagbibigay ng intriga, lalong-lalo na sa aking naging trabaho. Ang aking naging pronouncement po dito noong September 26 na ang role ni Mayor Magalong ay ibibigay muna sa legal team, yan po ay nanggaling sa Pangulo. Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Kung sino man yung sinasabi niyang yon, kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Dahil yon ay walang katotohanan. So iwasan po natin ang mga intriga, lalong-lalo na kung tatamaan dito ang Pangulo. Ang Pangulo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi po natin pwedeng i-please lahat ang tao sa kagustuhan nila. Pero ang maaapektuhan naman po ay ang batas at ang pronouncement ng Pangulo. Sana matapos na po ang issue na ito dito at wala na po sanang paulit-ulit na issue na ganito. Tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ang bakbakang Magalong versus Claire Castro. Ayan. So itong si Mayor Benji Magalong kasi nag-resign na po siya doon sa ICI mga kababayan, no? Dahil doon sa press conference ni Claire Castro na sabi ni Mayor Magalong pwede naman daw siyang kausapin mga kababayan. Paiba-iba kasi yung unang statement tapos binago na naman, wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Kaya doon po nag-umpisa, doon na-trigger si Mayor Benji Magalong na mag-resign na lang sa ICI mga kababayan dahil doon sa press ko ni Claire Castro. At ngayon ay binakbakan mga kababayan, no, na biniltahan itong si Claire Castro ni Mayor Magalong na hindi naman ganun yung ugali ng Pangulo. Sobrang bait daw ni PBBM at iba yung kinikilos mga kababayan or iba yung direksyon na ngayon mga kababayan, no? Itong mga sinasabi ngayon ni Claire Castro. Kaya nagtataka si Mayor Benji Magalong kung sino ba yung nag-utos dito kay Claire Castro para mag-press con or para doon sa kanyang mga sinasabi, no? Patungkol doon sa kanyang role bilang advisor ng ICI or yung Independent Infrastructure Commission mga kababayan. At ngayon ay sinasabi ngayon ni Claire Castro, no? Sinagot niya po itong mga statement ni Mayor Benji Magalong na wala daw nag-utos sa kanya mga kababayan, iwasan na daw yung mga intriga ng ganon. At ipalitaw daw ni Mayor Benji Magalong kung may ebidensya siya dahil wala daw ebidensya na makukuha itong si Mayor Benji na kung may iba pang nag-utos sa kanya na gagawin yung ganong mga salita or ganon yung mga salita, wala daw ibang mando sa kanya, nag-utos sa kanya mga kababayan. Kasi yun yung akala, no, or ito yung mga napaisip or nasa isip ni Mayor Benji na baka mayroong ibang nag-utos dito kay Claire Castro para mag-issue ng ganun mga statement na wala naman daw karapatan na mag-imbestiga itong si Mayor Benji Magalong. Kasi nung unang press con niya, sinasabi niya na mag-imbestiga special advisor itong si Mayor Magalong, pero nung pangalawang press con niya, binawi na yung mga salita niya mga kabayan. Parang binawi yung kapangyarihan or yung task, no, or yung role ni Mayor Magalong doon sa ICI nga bilang advisor at the same time investigator din mga kababayan. Kaya doon nagsimula, no, din po itong issue na ito nung sinabi ni Mayor Benji na struck a nerve siya doon sa kanyang mga ginagawang investigation. At doon nga mga kababayan, no, ito nga po yung pinag-uusapan ngayon. At para po sa aking opinion dito mga kababayan, no, personal opinion ko po ito at base lang po dito sa mga pangyayari, ay baka tama po dito si Mayor Benji Magalong, no, na posibleng hindi po alam ito ni Pangulo kasi yung balita na dumating sa kanya, hindi daw alam ni Pangulong Marcos na ganun yung sinasabi nga ni Claire Castro, kaya nag-resign, no? Ayaw naman daw ng Malacanang na mag-resign itong si Mayor Benji Magalong doon sa ICI. At posibleng hindi alam at duda nga nito ni Mayor Magalong ay baka may nag-utos na iba mga kababayan. At sa tingin ko dito baka may posibilidad mga kababayan dahil marami nang nagsabi na maraming umaaligid dito sa likod ni PBBM mga kababayan. At si Senator Amy Marcos nga po na kapatid niya ay hindi makalapit, no,
no, kay PBBM dahil maraming humaharang. So baka isa to sa mga dahilan mga kababayan, no, itong duda ni Mayor Benji na mayroong mga tao dyan sa paligid ni Pangulong Marcos na nag-interfere, no, para baka siguro may something na baka kasi si Mayor Magalong magaling mag-imbestiga, no, baka ito na yung sinasabi niya na nag-struck a nerve siya or merong nerve na na-struck niya doon sa kanyang mga ginawang pag-imbestiga so far, no, sa partial investigation na meron ng mga taong nanginginig mga kababayan, kumbaga, no, meron ng agad na kumilos para tigilan na agad itong investigation na ginagawa ni Mayor Benji Magalong mga kabayan. Although sinabi niya naman na kahit wala na daw po siya sa ICI at may tiwala po siya, no, at napakahusay daw itong ICI ngayon mag-imbestiga mga kababayan. Kaya yun po yung kanyang salita, no, kasi maraming nangamba mga kababayan dito sa ICI kasi hindi po public, no, yung kanilang investigation. Hindi po natin makikita kung ano-ano at sino-sino pa yung mga inimbestigahan nila mga kababayan dito sa ICI. Although meron na po mga subpina or meron ng mga invitation, no, kay Martin Romualdez, meron na po silang pinadalang invitation na humarap dun sa kanilang opisina para tanungin about dun sa mga flood control projects corruption at pati yung mga budget insertion mga kabayan. Yun daw po yung itatanong dito kay Congressman Martin Romualdez. At itong iba pang mga involved dito, sila Mark Villar ay pumunta na rin po doon, no, mga kababayan. At kung hindi ako nagkakamali, si Senator Chis Escudero ay pumunta na rin po doon sa ICI mga kababayan. At yung iba pang mga tauhan ng DPWH na involved dito sa mga flood control. At dalangin po natin mga kababayan na sana po ipakulong po yung mga totoong nagnakaw, no? Kasi malaking pera ito mga kababayan, malaking kawalan itong napunta lang doon sa bulsa ng mga politikong kurakot at doon sa mga kakonsyaba nilang mga opisyalis ng DPWH at ng mga kontraktor mga kababayan. Samantalang ang daming naghihirap, ang daming walang makain dahil sa kahirapan, walang trabaho. At itong mga politiko natin na magnanakaw ay talagang kinabang ng husto, nakabili ng mga ari-arian mga kababayan. Hindi lang po ito sa Pilipinas, pati doon po sa mga bansa, no, nakapag-invest sila mga kababayan. Grabe, ganito kakapal ng mukha itong mga kawatan nating politiko. At sana hindi na po sana iboto, no. Huwag na sanang magpalin lang itong mga ibang Pilipino na mukhang pera din mga kababayan, no, sa halagang 500 pesos ay walang boto na agad mga kababayan. So sana tigilan na po sa ibang mga Pilipino dyan. Alam mo naman natin na dahil sa kahirapan, pero sa tanggapin nyo lang yung pera, pero alamin nyo yung ugali ng mga politiko, lalo na itong mga involved ngayon, no, sa flood control corruption. Itong mga congressman na mga kurakot ay sana wag na po kayong magpalinlang. Wag nyo nang iboto itong mga congressman na mga kurakot mga kababayan, dahil talaga alam naman natin na bumibili ng mga boto ito, no, itong mga congressman mga kababayan sa halagang 500, 1,500, 1,000, depende sa lugar mga kababayan. Naabot pa nga minsan ng 5,000, no, to 10,000, depende sa pangangailangan, depende sa kung talagang delikado matalo, kaya bibili talaga sila ng boto, no, mga kababayan. Ito mga senador naman ay bagamat parang wala patang na namili ng boto kasi malaki yung coverage sila, malaki yung kanilang scope, no, nationwide, buong Pilipinas din. Kaya itong mga congressman talaga mga kababayan, namimili yan sila ng mga boto, no. At itong mga mayors, ganyan, mga local officials ay syempre namimili rin nila ng mga boto. Pero sana po sa mga Pilipino, wag nyo nang iboto itong mga kurakot na mga politiko para naman ay makinabang tayo ng husto, no, kasi babawiin lang kasi nila yan. Lahat ng gastos sila mga kababayan, doble, triple, hanggang ilang folds pa yung kanilang pangungurakot mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa buwelta ngayon ni Mayor Benji Magalong at dito sa sagot ni Claire Castro? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.